eksklusibong balita, ang galit ni Jericho Rosales, ultimatum ng Team Alibay, at ang katotohanan sa likod ng inggit sa Kim Pao. Nabasag ang katahimikan ng showbiz. Isang malaking gulo ang kasalukuyang umiikot sa industriya na may kaugnayan sa isang sikat na aktor, ang isyu ng Kim Pao Love Team at ang matinding banta laban sa mga pirata at toxic bashers. Sa gitna ng tagumpay ng The Alibay series, biglang sumabulat ang balita tungkol sa matinding pagkainis at galit ni Jericho Rosales o Iko sa isang personalidad na tinukoy bilang Janine Gutierrez. Ang panggingialam ni Janine Gutierrez naging kadismayaan ni Jericho Rosales. Hindi na bago sa ating pandinig ang kontrobersya sa likod ng kamera, ngunit ang balitang ito ay talagang nagdulot ng matinding pagtataka. Ayon sa mga ulat, nagagalit si Jericho Rosales dahil sa panay na pangingialam ni Janine sa sensitibo at pribadong issue ng The Alibay series na kinasasangkutan ng Kim Pao ang sikat na tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang pagiging sawsawera o pagiging mahilig makialam sa buhay ng iba ni Janine ay tila umabot na sa sukdulan na nagdulot ng malaking kadismayaan kay Jericho Rosales. Ang ugaling ito na sinasabing simulat sa pulpa ay hindi nawala ay hindi na matake ni Iko. Kung babalikan ang mga nakalipas na ulat, ang pangalan ni Janine ay dati nang naiugnay sa isang masalimuot na hiwalayan kung saan ang ugali ng Janine Gutierrez na mahilig manggulo at makisawsaw sa mga problema ang isa sa mga sinasabing dahilan. Kaya kung hiniwalayan, hilig mong manggulo, kadismaya ugali, iyan ang mga salitang lumabas at nagbigay kulay sa matinding pagkadismaya ni Jericho Rosales. Sa panahong maraming inintindi ang Kim Pao at ang buong produksyon ng The Alibay series ang pangingialam ni Janine Gutierrez, ay nagdagdag lang ng matinding pasanin ang katanungan, bakit hindi matigil si Janine? Si Janine sa pagiging sawsawera sa bawat isyu na may kaugnayan sa dalawang bida, may personal ba ito galit o inggit? O sadyang gusto lang maging laman ng balita? Ang mga katanungang ito ay patuloy na bumabagabag sa publiko at sa mga tagahanga ng Kim Pao. Ang tumataginting na ultimatum ng Team Alibay laban sa piracy habang umiinit ang issue sa pagitan ni Iko at Janine. Mas lumaki pa ang gulo nang kumalat ang bagong post mula sa Team Alibay. Nagbigay sila ng isang matinding ultimatum o huling babala sa lahat ng mga patuloy na magnanakaw ng kanilang original na video at mag-re-upload nito sa iba't ibang social media platform. Ang pamimirata ng mga original na content ay hindi lamang isang simpleng pagnanakaw. Ito ay isang krimen na sumisira sa pinaghirapan ng buong produksyon. Sinasabing ang patuloy na pagnanakaw ng video mula mismo sa Prime ay seryosong nakasisira sa takbo at kalidad ng pelikula Sergey ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ito ay direktang nagpapababa sa bilang ng views at revenue na siyang nagpapatakbo sa industriya. Hindi na magpapasensya ang Team Alibay sa kanilang post malinaw na nakasaad. Pasensyahan na lang talaga kung may maparusahan na sa patuloy na katigasan ng ulo ng iba. Ito ay isang malaking banta na dapat seryosohin, lalo na sa mga patuloy na nagpipirata. Ayon sa mga komento ng mga netizens, tamang aksyon ito upang masampulan ang mga matitigas ng ulo at magbigay aral sa lahat na dapat respetuhin ang intellectual property at ang sining ng paggawa ng pelikula. Kailang magtigil ang illegal na pagkuha ng kita mula sa pinaghirapan ng iba, ang salot ng inggit, toxic bashers at ang pagwasak sa Kim Pao. Ngunit hindi lamang mamimirata ang kalaban ng Kim Pao at ng Team Alibay. Ang isa pang malaking issue ay ang mga toxic bashers, ang mga taong mapanira at puno ng inggit na ang tanging layunin ay sirain ang tagumpay at relasyon ng dalawang bida. Mula pa noong una nilang pelikula, hindi na tinigilan ng mga bashers ang Kim Pao. Ang pagiging mapanira at ang pagiging toxic ng ilang tao ay patuloy na nagpapababa sa moral ng dalawa. Ayon sa mga source, wala namang ginawang masama si Kimi, Kim Chiu at si Paolo Avellino sa mga taong ito, ngunit tila gusto lang nilang maging masaya sa pagiging mapanira. Paano gaganahan magtrabaho ang dalawa kung paulit-ulit sila pinagsasabihan? Ito ang tanong ng dapat nating pagnilayan. Ang ganitong ugali ay hindi lamang nakakasakit ang damdamin. Ito ay nakasisira sa kanilang profesionalismo at sa kinabukasan ng kanilang trabaho. Ang pagiging biktima ng paninira at pagiging toxic ay nakaka-drain at nakakapagdulot ng stress sa mga artista. Ito dapat ang mga pinag-aralan natin at dapat pag-usapan. Ito dapat ang pagtuunan ng pansin. Ang mga hindi mga magagandang bagay, ang mga dapat sundin, at ang mga bagay na hindi na dapat pakialaman. Ang malinaw na dahilan, inggit ayon sa isang matapang na komento. Mga inggit kasi kaya hindi sila happy sa anuman ang success ng Kim Pao. Ang mga taong ito ay hindi masaya sa buhay at sa tagumpay ng iba, kaya ang tanging paraan nila para maging happy ay ang manira at manakit ng iba. Ang maiginta dapat ay
Ito dapat ang pag-aralan, ito dapat ang pagtuunan ng pansin, ang baguhin ang ugali ng pagiging inggit, isang panawagan para sa pagbabago. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na problema sa ating kultura, ang kawalan ng respeto sa copyright, ang pangingialam sa buhay ng iba at ang paglaganap ng toxicity sa social media. Ang galit ni Jericho Rosales ay nagsisling boses ng pagkadismaya ng mga artista sa ugaling sawsawera na nagdudulot lamang ng dagdag problema. Samantalang ang ultimatum ng Team Alibay ay isang hudyat na dapat nang maging seryoso ang lahat sa batas patungkol sa piracy. Panahon na para bigyan ng leksyon ang mga bashers na ito. Dapat silang sampulan at itigil ang kanilang walang kabuluhang pangingialam. Dapat nating suportahan ang Kim Pao at ang The Alibay series sa pamamagitan ng pagiging responsable at pagre-respeto sa kanilang sining. Huwag silang pakialaman. Iyan ang panawagan ng karamihan. Sa huli ang pagkakaisa, pagmamahalan at ng mga taga-suporta ang tanging magpapatigil sa mga negatibong pwersa na gustong sirain ang tagumpay na pinaghirapan. Sampulan na ang mga namimirata at bigyan ng lisensya ang mga bashers dahil hindi titigil yan hanggat hindi nakakatikim ng pagsampa. Sa kabilang banda, nagbanta kay Kim Chiu, pinakasuhan na ng mga pani. Galit na galit ang mga fan ni Kim Chiu sa mga basher na walang habas kung laitin ang idolo nila. Kung sila ang masusunod, gusto nilang bigyan ng atensyon ni Kim ang mga basher na iyon, lalo na yung sobra-sobra na ang ginagawang pagbabanta pananakot sa kanya. Nagtataka nga ang mga fan kung bakit may mga taong galit na galit kay Kim kahit wala naman itong ginagawa sa kanila. Alam naman natin na mabait si Kim at may bukal na puso at kilinto ang puso. Pero bakit tila ba marami ang nagagalit at naiinggit sa kanya? Siguro ganoon iyon dahil sa siyang mabuting tao at sila ay masama. Kaya naiinggit sila dahil hindi nila nagagawa ang nagagawa ni Kim. Anyway, isa-isa na nga iniipon ng mga fan ang pagbabanta ng ilang basher kay Kim. May iba kasi na tinatawag talaga siya ng malalaswang salita. Pero ang mas masaklap ay ang pagbabanta na gusto siyang patayin, na tipong hinahanap para ang address mismo ng bahay ng aktres. Nakakaloka, diba? Umabot na ang iba sa putong ito na sa tingin ng marami ay dapat na rin seryosohin ay ng kampo ni Kim. Dapat na raw kasuhan ang mga taong iyon lalo na at may banta na sa buhay niya. Aba, kahit naman sinabi ng iba na hanggang pagbabanta lang naman ang mga iyon, mas maganda na rin na bukod sa mag-ingat ay warningan na rin ang mga iyon o ang mga taong iyon. Si Kim pa naman masyadong magilyo sa mga funny na kahit hindi niya kilala basta hinangad na maka-selfie sa kanya hanggang kaya niyang gawan ng paraan ay ibibigay talaga niya ang kagustuhan nila. Anyway, dala marahil ng inggit yung kay Kim na baka may iba silang idolo na hindi maabot ang nangyari sa career ni Kim, kaya ngayon ginawa nila iyon sa uulitin. Ito na nga at mainit na sinalubong ng mga manunood ang mapangahas na serye ni Kim Chiu at Paolo Avellino. The Ali daw ay matapos itong manguna sa most watched show sa Prime Video nang ipilabas ito noong November. Patok sa mga pani ang kanilang The Alibay, kaya naman marami ang mga nanonood at marami rin ang mga bashers dahil hindi nila matanggap na naabot ng Kim Pao ang ganitong tagumpay.